Habang patuloy nating binabantayan ang confirmation of charges hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa Crimes Against Humanity sa ICC, alamin natin ang opinyon ng isa sa mga nagtulak ng pagsasampa ng reklamo sa ICC na si dating Senator Antonio Trillanes. Magandang gabi po sa inyo at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyo, Miss Nina, at sa ating mga viewers. Okay, bago po itanong yung inyong kinasasangkutang krisis ba? Would I call it kontrobersya sa ngayon, ano? Doon sa 18 soldiers na nagsabi kasama kayo sa binigyan daw ng mali-maletang pera, no? Dito po muna tayo sa hearing sa ICC. Day 3 po ngayon ng hearing, nagpresenta na ang panig ng prosekusyon. At kontento naman po ba kayo, sir, sa inilatag ng prosekusyon? Opo, tayo po ay very much satisfied doon sa performance ng prosecution panel kasi nakita naman natin talagang very thorough yung kanilang presentation, evidence-based talaga. At itong mga pinakita nila, ito ay mga napanood natin nung mga panahon na yon. Kaya nare-refresh lang, nare-review lang sa mga isipan ng mga kababayan natin. Pero yung mga bata noong mga panahon na yun, ngayon nila nakikita for the first time. Pero sa mga mata ng huwes, maganda yung pagkalatag, widespread and systematic. At ang very critical element dito ng isang crimes against humanity case is kung ano ang ginawa ni Duterte nung nagkakapatayan na. Kasi ito, bukod sa siya'y nag-instigate, ito ay ginawa at merong maliwanag na memorandum circular na ito ay pinirmahan ni Bato bilang PNP chief na ang reference niya, ang basis niya ay verbal directive from the president. Yun ang nakalagay doon, from President Rodrigo Duterte. Tapos ang nakalagay doon, the order is to neutralize high value targets tsaka yung mga suspected drug pushers. So yun po ang ginawa, sinabi at in-execute at walang ginawa para pigilan ito. So ngayon sa depensa naman, ito hindi ako magugulat kung i-mention ni Kaufman yung press ko nung ginawa nila Baligod nung Tuesday. Kasi pwede nilang gamitin yan to ask for a mistrial. Sabihin nila, in question yung credibility and integrity ng prosecution evidence. So hindi ako magugulat kung gagawin nila yan. I'm not saying gagawin nila yan, pero the timing nung presentation kasi last Tuesday, very malicious and very suspicious. Kaya isa yan. Ngayon, ano ipe-present nila rito? Probably mga drama, mga out of context na mga pieces of information, but we will see. Tingnan natin. But I'm very confident at the end of the day, tutuloy-tuloy ito sa trial proper sa May or June. Yun nga lang, yun nga din Senator, no? Yun din pinagtataka ko, sabi ko kanina kay partner Nina, ano bang endgame netong paglantad netong sinasabing 18 sundalo? Sabi ko, ano ba gusto nila? Sindakin yung ICC na para ma-influence yung kanilang desisyon? Di ko naman nakikitang ganun eh. Or baka dapat kung talagang totoo yan, ay dati pa sila lumantad. Dati pa silang lumantad. Yung timing nila ay mukhang perfect. So yun nga po, kasamang Jack, yung timing nung Tuesday, nakita nyo, aside dun sa bisperas ito nung People Power Revolution anniversary, na alam nilang may magrarally, tapos Club Filipino pa nila ginawa. So hoping sila na after nila na mag-presscon, magagalit, mag-aalsa yung mga tao at patatalsikin si President Marcos. So isang inaasahan nila yon, hindi nangyari. Pero dito, yung sa ICC mismo, kung makikita nyo dun sa presscon nila, marami silang mabibigat na aligasyon doon. Pero ang inuna nila doon sa presentation sa presscon ay yung sa ICC. Di ba? Tapos kailangan nilang ipakita na merong $2 million daw na ibinigay sa akin, binigay ko sa ICC. Tapos ngayon, nung in-interview siya kagabi, umaatras na. Sinabi niya wala naman daw sa sinabi.
So kumbaga nagpapahapyaw lang daw siya. Ay, 'yun ang problema dito. The damage has been done. Nagka-create siya ng doubt doon sa integrity ng mga investigators. Parang pinapalabas niya corrupt yung mga taga-ICC na kailangan mong suhulan para gawin nila itong trabaho nila o mandato nila. At tama kayo, Miss Nina. Last year pa natin pinag-uusapan yung mga mali-maleta na yan. Bakit sana nung lumabas si Gutesa, dapat lumabas sila. Doon, yun ang panahon na magmatapang sila, di ba? Pero bakit? Ang tanong ano ba? Naliliitan ba sila doon sa mga offer nung panahon na yon? O ngayon talagang ano na, siguro too good to resist na yung offer sa kanila. Dahil titignan nyo, hindi po nangyayari yung ganyan. Meron nag-organisa dyan, meron nag-pondo niyan, may nag-facilitate niyan. At ongoing investigation namin in that regard. And yun nga po yung timing, yes, sinasabi niyo pwede maging maganda yung timing kasi nga ongoing confirmation of charges hearing. Pero ang problema, yung naging statement nila or yung sinasabi nilang script. Ang problema kasi katulad si Attorney Baligo doon sa isang interview, nag-retract na siya about doon sa pagkakadawit kay Congressman Leila de Lima at ito nga, binawi din nila yung tungkol sa ICC na issue. Tama po. Yung timing nandun pero yung narrative ay medyo sablay. Opo. At yung timing nga mismo, talagang panabutahe. Di ba? Bakit ngayon yung sasabihin yan? Bakit hindi next week? Natapos na yung confirmation of charges hearing, tapos na rin yung bisperas ng ano. Or kung talagang perfect timing dito sa angkop dun sa kanilang revelation, dapat last year nung pinag-uusapan yan, nung lumabas si Gutesa, dapat doon nila nilabas yan. Yun po. Kaya ito, hindi ako hindi ako magtataka. Hindi ako magugulat kung gagamitin ni Kaufman yung mga statements na ginawa nila last Tuesday para lang masabotahe yung buong at mag-declare sila, mag-request sila ng mistrial sa ICC para sa ganun ma-dismiss yung kaso. Tsaka, Senator, yung isa doon sa press con, kung hindi ako nagkakamali, parang pinangalanan or pinakita yung identity ng ilang testigo, pati na rin yung mga investigators. Hindi kaya nakompromiso yung security nila at hindi ba to in any way parang paglabag? Yun po, tama po kayo dyan. Yan ay nung in-expose nila yung mga identity ng mga investigators, pati yung mga witnesses. Kasi ganito po, even assuming na yung ilan sa kanila ay nagbantay nga doon sa ICC nung sila ay nandito. Unang-una, ano po ba ang krimen doon? Wala, di ho ba? Wala namang illegal doon sa pagbabantay sa ICC. Pero nung nilabas nila yung mga picture, ano ngayon? Namimiligro ngayon yung buhay ng mga investigador at lalo na ng mga witnesses. Matutuntun yan ng mga hitman ni Digong para sa ganun wala na magtitistigo o mababawas sa magtitistigo sa ICC. Di ba? Yan po yung violation sa Article 17 ng Rome Statute. Ito yung Administration of Justice. Ang pwede ikaso sa kanila dyan ay obstruction of justice. ICC mismo po ang magkakaso dyan. Pagka ganyang mga obstruction of justice, pa-file lang nila doon. Kami po, pag natapos namin yung investigasyon dito, ipapasa namin yung mga impormasyon at yun ang mga kakasuhan nila for obstruction of justice. Okay. And Senator, sino po ba sa tingin ninyo ang nasa likod nito? At tuloy pa rin po ba ang pagsasampa ninyo ng kaso laban dito nga sa sinabi nyo against Attorney Baligod, Mike Defensor, Jay Sonsa, and the 18 ex-soldiers? Sa ngayon po, ang nasa likod ay mga personalities from the Duterte camp. At isa na nga dito ay si Mike Defensor. Si Baligod, alam nyo, parehas yan, mga bata yan ni Duterte. Yan silang dalawa. So, kasama yan sila. At meron pa kaming inaantay lang ngayon. Dahil meron kasi mga magsasalita dyan sa 80 na yan. Kung magkano ang naibigay sa kanila at kung sino yung nagbigay at sino yung mga nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Ayan po ang antay natin. At magpa-file po kami ng cyber libel case siguro kung matapos next week, the next week po kami magpa-file.
At doon po, and I quote you, sir, sabi nyo, hahabulin ko kayo. Tapos ang sagot po ni Attorney Levi Baligod ay hindi naman kami tatakbo. Hindi niya kami kailangang habulin. Ano po ang inyong sagot dyan? Kahit ano pa yung sabihin niya, basta hahabulin ko sila. Di ba? Kaya tumakbo sila, hindi sila tumakbo. Basta they will suffer the consequences of their actions. Hindi pwedeng gawin yung mga ginagawa nila ng walang consequence. Kailangan po may managot dito. And for the record, Senator, ano ba talaga yung 18 na yan? Tama ba? 4 talaga ay hindi naman talaga sundalo? At yung natitira ay ano po ba? Active ba sila or former? Ano po ba? Ang impormasyon na nakuha natin, yun nga, may 4 at most na hindi naman sundalo at yung iba, yung karamihan dun sa mga dating sundalo ay mga nag-awol o kaya yung dishonorably discharged. Meron lang na-identify at least siguro mga 3 lang na mga pensyonado diyan. Pero ito, kahit ano man yung estado nila, whether civilian sila or nagserbisyo sila ng tapat o hindi, ang importante naman dito ay totoo yung sasabihin nyo. Di ba? At dapat yung tama ang gagawin. Biruin mo nyo yung pagbabantay sa ICC at yung mga testigo, hindi naman mali yun eh. Hindi naman immoral yun. Bakit nilagay nila sa peligro? Kayo yung security nung panahon na yun. Sinasabi nyo. Bakit hindi nyo prinoteksyonan yung nila, como wala na kayong kabuhayan, suddenly isasangkalan nyo na yung buhay ng mga taong pinoproteksyonan nyo. Hindi po bawal ang pakikipag-ugnayan sa ICC dahil dati nga tayong miyembro dyan. So yun ang nakakalungkot dito at nakalimutan nila yung tungkulin nila bilang protector ng people in the state. Ngayon, sumapi sila dun sa mga nais magpatalsik ng ating gobyerno. Okay, ngayon punta naman po natin itong nalalapit na impeachment proceedings kay VP Sara. Meron po ba kayong panawagan sa mga mambabatas kaugnay po dito? Ang panawagan ko po ay gawin nyo lang po yung tama. Hindi kayo malalagay sa alanganin. Mabigat man minsan gawin yung tama, pero yan po ang ating tungkulin nung tumakbo sila bilang representante ng taong bayan, dahil inaasahan na gagawin nila yung tama. Ano ba yung tama? Ito pong mga darating na linggo, lalabas po natin yung iba't ibang ebidensya laban kay Sara Duterte, mga ilang acts of corruption. At bukod pa riyan, yung bank accounts niya, yung ill-gotten wealth niya na matagal na namin nilalabas na talagang iniiwas-iwasan niya, ito na finally ay makikita na ng mga kababayan natin kung ano yung nasa laman nun. To give you an idea, bilyon-bilyon po ang pera ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. At kasama na dyan yung mga pera na pumapasok bilang dividendo galing sa isang drug lord. Ito ay nagsimula nung siya ay mayor nung 2010 to 2013. Lalabas po yan. Dokumentado po yan. Manager's check kasi na nakapangalan sa kanya. Every 6 months, binabayaran sila ay binibigyan sila ng dividendo ng drug lord. Lahat na miyembro ng pamilya. Si Digong, si Sara, si Pulong, Baste, si Hanilet, kasama na, joint account siya with Kitty. So silang 5. Every 6 months, binibigyan sila ng dividendo. Lalabas po yun. At tingin nyo po dapat, Senator, sa Kamara pa lang, mabuksan na yung mga bank accounts ito. Huwag na natin, kumbaga bago pa man mapunta sa Senado, ay sa Kamara pa lang, mailabas na or mabuksan na yung mga bank accounts na yan. Opo. At exemption naman yan sa bank secrecy law. Maliwanag yung batas. During cases of impeachment, ay pwedeng ilabas yan. Exempted yan. At kailangan malaman nung House kung totoo yung mga aligasyon at bago nila isasampa. Kasi kung sasabihin nung Anti-Money Laundering Council hindi totoo yung mga aligasyon, hindi na nila isasama yon sa articles of impeachment sa Senado. Kaya kailangan makita ngayon pa lang. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, former Senator Antonio Trillanes. Salamat, Maraming sir. salamat po sa inyo. Ingat po.